Ay, grabe! Grabe niliguan. Sarap. Sarap, idol. A few moments later. Sa mga iglesia ni Cristo po ay ipinagbabawal ang pagkain ng dugo. Hindi lang yan ang babaguhin niya sa Katoliko. Hindi ikaliligtas ang pananatili po sa loob ng simbahang Katoliko. Even to destroy the Bible. But the Catholics, they remove the idol wall. 1 plus 1 plus 1, paano naging iisa? Kung ang tanda ng Diyos ay Sabat, ang tanda ng Beast ay Sunday. Yan ang kahulugan nun, palpak master. Ako po si Kabornok at ako ang inyong taga-Sony. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman po sa isang bagong episode ng Taga-Suri. Babasahin natin ang Kolosas, Kapitulo 2, versikulo 16. Ganito po ang ating mababasa. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Sa nabasa natin, dapat huwag na tayong humatol kung ano yung kinakain natin ayon sa banal na kasulatan. Ang sabi pa nga, sino man nga, ibig sabihin, pati miyembro ni Manalo, pati Katoliko, hindi dapat humatol tungkol sa pagkain, mga kababayan. Yan po ay ayon kay Apostol Pablo. Dapat po ang sino man, hindi talaga dapat humatol kung ano ang dapat kainin o hindi, mga kababayan. At sa ating episode ngayon, may iba pang humahatol sa artistang si Nino Mulak. Ito pong si Nino Mulak ay dating child star at isang aktor, mga kabatid. At alam naman natin na siya po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. May kumakalat kasi sa social media na si Nino Mulak ay nasarapan habang kumakain ng dinuguan sa isang handaan. O eto, panoorin ninyo. Sarap na sarap siya. Ito. Ay, grabe! Grabe niliguan. Sarap. Sarap, idol. Ibang ate. Grabe ang kamilasan ng niliguan na. A few moments later. Ito ang pinakamasarap na niliguan na natikman ko buong buhay ko. Yun, sarap po. Ito ang pinakamasarap na niliguan na natikman ko buong buhay ko. Yun, sarap po. Diba? So, masarap siguro yung kanyang kinaing dinuguan. Nagutom tuloy ako. At dahil dito, nanganganib si Nino Mulak na matiwalag sa kanyang iglesia, mga kababayan. Alam naman natin na bawal kasi at ikatitiwalag ng miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ang pagkain ng dinuguan. At yan po ang ating mababasa sa Fundamental Beliefs of the Iglesia ni Cristo, Church of Christ, na isinulat ni Eranio Manalo. Sa page 151, ganito po ang ating mababasa. Sa Iglesia ni Cristo, tayo ay ipinagbawalang kainin ang dugo o kainin ang mga pagkain na may dugo bilang sangkap nito. Kung maghahanda o magluluto ng manok, ibon at mga hayop, siguraduhing alisin lahat ang mga dugo nito. Kaya kung ikaw di sumusunod dito, siguradong ititiwalagan ng mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo. At sa ating episode ngayon, sasagutin natin itong video ng programa ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na may pamagat na ang pagbubunyag, na may title na ang Diyos ang nagbabawal ng pagkain ng dugo, na ang host ay si Dan Omar Libag. Anong paalala niya sa mga miyembro nila sa pagkain ng dinuguan? Eto, panoorin natin. Sa mga iglesia ni Cristo po ay ipinagbabawal ang pagkain ng dugo. Sa mga iglesia ni Cristo po ay ipinagbabawal ang pagkain ng dugo. Sa mga iglesia ni Cristo po ay ipinagbabawal ang pagkain ng dugo. Ayan, so napakinggan natin si Dan Omar Libag. At bawal talaga sa mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo ang pagkain ng dinuguan. Ngayon, pag-usapan natin ang pagkain ng dugo sa banal na kasulatan.
Alam naman natin na bago pa man dumating si Kristo ay ipinagbawal na itong kainin. Actually, pinagbawal ng Diyos kay Noe at sa nakaligtas niyang pamilya sa baha ang pagkain ng dugo. At yan ang mababasa natin sa Henesis Kapitulo 9, versikulo 1 hanggang 4. Ganito po ang mababasa. At pinasbasa ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, kayo'y magpalanaaking at magpakarami at inyong kalatan ang lupa. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapa sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid. Lahat ng umuusat sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. Gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Yan po ang ating nabasa, mga kababayan. Actually, hindi lang po sa panahon ni Noe ito ipinagbawal. Ipinagbawal din ito ng Diyos sa mga Israelita ang pagkain ng dugo. At yan ang mababasa natin sa Levitico Kapitulo 17, versikulo 11. Na ganito naman ang sinasabi. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Dito po sa ating nabasa, ipinagbawal po sa panahon ni Moises ang pagkain ng dugo, mga kababayan. Kaya ang tanong naman ngayon, ipinagbawal din ba ng Diyos sa panahong Kristiyano ang pagkain ng dugo? Kasi sa panahon ni Moises at sa mga taga-Israelita, ipinagbawal po yan. Siguro para masagot ang tanong, hayaan natin munang sagutin ito ni Dan Omar Leibag. Ito, panoorin natin yung sagot niya. Pag-usapan po natin ang tungkol sa dugo. Sino rin po ang nagbabawal ng pagkain ng dugo at kailan pa po ito ipinagbawal? Dito pa rin po sa Henesis, pakinggan po natin ang 9, 1 hanggang 4. At binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at inyong kalatan ang lupa, at ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapa sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid. Lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Mga kaibigan, bawal na po ng ating Panginoong Diyos sa panahon pa ni Noe ang pagkain ng dugo. Pagkatapos po ng bahang gunaw ay ibinigay na po ng ating Panginoong Diyos na pinakapagkain ng tao, hindi lamang po ang mga pananim, kundi maging ang mga gumagalaw na nabubuhay. Kasama po dyan ang mga isda sa dagat, ang mga ibon sa himpapawid, at ang mga hayop sa lupa. Ngunit kasabay nito, mga kaibigan, ano pong mahigpit na itinagubilin ng ating Panginoong Diyos? Narinig po ninyo, ang sabi po ng ating Panginoong Diyos, ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Mga kaibigan, ang Diyos ang lumalang ng lahat ng bagay. Kaya siya po ang may karapatang magtakda kung alin ang pagkain para sa tao at kung alin ang hindi pagkain. Mga kaibigan, tayo po ngayon ay nasa panahong Kristiyano na. Hindi na po ba bawal ng ating Panginoong Diyos na kainin ang dugo sa panahong Kristiyano? Pakinggan po ninyo. Babasahin po namin ang nakatala dito po sa Aklat ng Mga Gawa 21-25. Ganito po ang pagtuturo sa atin ng mga banal na kasulatan. Tungkol naman sa mga mananampalatayang hintil, isinulat na namin sa kanila ang aming pasya. Huwag silang kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyusan, ng dugo at ng hayop na binigti, at huwag makikiapid. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, hanggang ngayon po sa panahong Kristiyano, namamalagi po ang kabawalan ng ating Panginoong Diyos patungkol po sa pagkain ng dugo.
Ayan, so napanood po natin ang sagot ni Dan Omar Libag sa tanong. Ayon po sa kanya, kahit sa panahong Kristiyano, ipinagbawal pa rin daw ang pagkain ng dugo. At kinote ang talata, Gawa 21:25 na nakikita nyo sa screen. Tanong, totoo ba ito mga kababayan? Kasi sabi sa Gawa 21:25, dapat magsiilag daw ang mga Kristiyano sa dugo. Ayan, nakikita nyo sa screen. Actually, mga kapatid, hindi lang po Gawa 21:25 ang ginagamit ng mga naninira sa Katoliko regarding sa pagkain ng dinuguan. At yung ginagamit pa nila, Gawa 15:20. Nakikita nyo sa screen. Yan. Tapos yung Gawa 15:29, ginagamit din nila yan. So, yan po. So, itong mga talatang ito, Gawa 15:20, Gawa 15:29, Gawa 21:25, yan ang ginagamit nilang mga talata para sabihin, hindi pa rin pwedeng kainin ang dugo sa panahong Kristiyano. Yan ang kanilang ginagamit. Siguro para talagang mahimay-himay natin ng husto, ay tignan ninyo ito mga kapatid. Sa Gawa 21:25, ang sabi dito, pinagpayuhang sila'y magsiilag sa dugo. Yan ang sabi. Yan talaga ang sinasabi. Doon naman sa Gawa 15:20, ang sabi doon, sila'y magsilayo sa dugo. Yan ang sabi naman sa Gawa 15:20, mga kababayan. Yan ang sinasabi. Doon naman sa Gawa 15:29, ang sabi na kayo'y magsiilag sa dugo. Yan ang sinasabi, mga kababayan. Ano bang pinapahiwatig nung tatlong talatang ito? Hindi naman sinabi dyan na dapat huwag kumain ng dugo. Wala namang ganon. Ang sabi, magsilayo sa dugo o magsiilag sa dugo. Yan ang sabi. General, hindi specific na bawal kainin ang dugo. General po na sinasabi, dapat na magsiilag sa dugo. Dapat magsilayo sa dugo. Kung hayaan natin ang mga talatang ito lang ang magsalita, ibig sabihin nito, mga kapatid, dapat lumayo sa dugo. Kasi nga, magsiilag sa dugo, magsilayo sa dugo. Yun ang sabi sa talata. Lumalabas, pati nga yung blood transfusion, bawal din pala. Kasi nga, dapat ilalayo mo raw yung sarili mo sa dugo. Di ba kung magpapa-blood transfusion ka, lumalapit ka sa dugo? Nako naman, grabe naman. Yung mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo, palagi ang nagdo-donate ng dugo. Paano ngayon yan? Nako naman, grabe naman yan. Nilalabag pala nila ang nakasulat sa banal na kasulatan. Nako naman, grabe naman yan. Ngunit, paano ba natin uunawain ang mga nasabing talatang ito? Ano ba ang pagkakaunawa dito? Bawal bang kainin ang dugo base sa mga talatang ito? Ang iyong mga kinakain ba ay may kinalaman sa ating katayuan sa Diyos bilang mga Kristiyano? Biblia po ang ating pasagutin sa tanong. Babasahin natin ang unang Korinto, Kapitulo 8, versikulo 8. Ganito po ang ating mababasa. Ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Klarong-klaro po ng ating nabasa. Wala pong kinalaman ang pagkain ng dinuguan sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Klarong-klaro po ang sabi na Apostol Pablo, mga kababayan. Katunayan nga, sa Gawa 15:29, tingnan ninyo may sinasabi doon na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, yung mga pagkain at iba pang bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, dapat tayong lumayo. Pero merong sinasabi si Apostol Pablo tungkol dyan. Babasahin natin ang unang Korinto 8:7 hanggang 8. Ganito po ang sabi doon. Subalit hindi lahat ay nakakaalam nito. May mga taong nasanay na sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan noong una. Kaya't hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganoong pagkain, inaakala pa rin nila na iyon ay handog sa Diyos-Diyosan. Dahil mahina ang kanilang budhi, ang akala nila ay nagkakasala sila kapag kumain sila niyon. Ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos.
Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng ganoong pagkain. At wala ring kabutihang maidudulot sa atin kung kumain man tayo niyan. Klarong-klaro po ng ating nabasa. Ibig sabihin, kung sa Gawa 15:29 nga, yung pagsiilag sa mga bagay na inihain sa Diyos, may kagaya ng mga pagkain, hindi po saklaw yung pagkain mismo, nakakainin mo yon, paano pa kaya yung dugo, mga kababayan? Naku naman, uulitin ko po, ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos, mga kababayan. Klaro-klaro po ng sinabi ni Apostol Pablo. Ibig sabihin, ang mga binasa sa mga aklat ng Gawa ay hindi po talaga tumutukoy sa pagkain dahil wala itong kinalaman talaga. Naku naman. Katunayan nga, nilinis na nga ni Kristo ang lahat ng mga pagkain. At yan ay mababasa sa Marcos Kapitulo 7, versikulo 18 hanggang 19. Ganito po ang mababasa. Hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain ipinapasok niya sa kanyang bibig? Sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan. At pagkatapos ay idinudumi. Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Klaro-klaro po. Nang pahayag na ito ng ating Panginoong Jesucristo, ipinahayag na po ni Jesus ng lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Kaya nga hindi nasaklaw ng pagkain ang pag-ilag sa mga inihain sa Diyos-Diyosan, pati sa dugo, mga kababayan. Naku naman, klarong-klaro po. Kaya base po sa mga nakasulat sa Biblia, pwede pa rin kumain ng dinuguan ang miyembro ni Manalo na si Ninyong Mulak dahil wala itong kinalaman sa kanyang katayuan sa harapan ng Diyos. Unang Korinto 8:8. Mga kababayan, kahit nga ang ilang Bible scholars ay nagsasabi na hindi pagkain ng dinuguan ang tinutukoy sa Gawa 15:20, Gawa 15:29 at Gawa 20:25. Halimbawa, ang isinulat ni John Hill, Hill's Exposition of the Entire Bible sa Acts chapter 15 verse 20. Ganito yung kanyang komentaryo. Ililiwat ko na sa Tagalog. Mayroong ilang mga batas tungkol sa pagkain ng dugo at ang mga ito ay magkakaiba at dapat itong maingat na pag-iba-ibahin. Ang una ay nasa Henesis 9:4. Ngunit ang laman na may buhay nito ay siyang dugo nito ay huwag ninyong kakainin. Na nagbabawal sa pagkain ng laman na may dugo. Ngunit hindi ang pagkain ng laman ng hiwalay o ang pagkain ng dugo ng hiwalay. Basta't ito ay maayos na inihanda at niluto. Kundi ang pagkain ng mga ito ng sabay-sabay nang walang anumang paghahanda. At sabi pa nga sa aklat, ang batas na ito, yung tinutukoy sa Gawa 15:20, ay walang kinalaman sa pagkain ng dugo sa simpleng pagtingin at hindi nito pinagbawalan ang pagkain nito ng hiwalay, gaya ng hindi nito pinagbawalan ang pagkain ng laman ng hiwalay. Klarong-klaro po, mga kababayan. At actually, through the course of the Holy Bible, ay makikita natin na kapag kinain mo ang karne na may dugo, na hindi po sineparate yung dugo sa karne, talagang delikado po yon, kagaya ng mga Israelita na yan yung ginagawa noon. At yan ang mababasa natin sa Ezekiel Kapitulo 33, versikulo 24 hanggang 25 na ganito ang sabi. Ezekiel, anak ng tao, sinasabi ng mga naninirahan sa wasak na lungsod ng Israel na nag-iisa si Abraham nang ibigay sa kanya ang lupaing ito. Ngayong marami na sila ay kanila na ang lupaing iyon. Sabihin mo, ipinapasabi ko, kumain kayo ng karneng may dugo, sumamba sa mga Diyos-Diyosan at pumatay ng tao. Sa kabila ba nito'y inaasahan pa ninyong mapapasa inyo ang lupaing ito? Klaro naman ang ating nabasa. Di po nakamit ng mga Israelita ang lupaing pangako dahil kumakain sila ng karneng may dugo. Klarong-klaro po ng ating nabasa.
At mula po sa ating mga tinalakay, lumalabas ang tinutukoy pala sa kinot ng ministro ni Manalo, Gawa 20:25. Isalin na rin natin yung Gawa 15:20 at Gawa 15:29. Hindi po kasali doon ang pagkain ng karne, hindi po kasali doon ang pagkain ng dugo na niluto. Ibig sabihin, yung tinutukoy doon, yung pagkain ng karne na may dugo o yung dugo na hindi po niluto, mga kababayan. Kaya itong pahayag ng ministro ni Manalo na si Dan Omar Leyva. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, hanggang ngayon po sa panahong Kristiyano, namamalagi po ang kabawalan ng ating Panginoong Diyos patungkol po sa pagkain ng dugo. Ang masasabi ni Caborno, Justed, yan, mali yan. Kaya nga sa Biblia dapat hindi na po tayo humatol kung ano yung ating kinakain. Mga kababayan, wag pong ganon, walang ganon. Sabi ni Apostol Pablo po yan. Nasa Biblia na yan. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Taga-sorry! Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. check mo na kung fact nga talaga hanggang sa susunod na episode. Ako po si Caborno at ako ang inyong taga-sorry! Grabe naman talaga itong si Nino Mulak. Siguro ulitin nga natin yung kanyang video. Ay, grabe! Grabe niliguan. Sarap. Sarap, idol. Sarap ginagawa na lang. Ibang hati. Huwag kalamansi. Grabe ang kamalasang niliguan na. A few moments later. Ito ang pinakamasarap na giniguan na natikman ko buong buhay ko. Yun, sarap po. Ito ang pinakamasarap na giniguan na natikman ko buong buhay ko. Yun, sarap po. Grabe naman, ang sarap naman siguro ng dinuguan na kanyang kinakain. Nagutom tuloy ako, ano? I am